Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon. Ngayon po ay ang huling Biyernes sa panahon ng Kwaresma at tayo ay nagkakatipon bilang mga mangingibig at tagasunod ng ating pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papurit, pasasalamat sa araw na ito sa lahat ng kanyang kabutihan. Mas malakas sa palakpak para sa ating pong Jesus Nazareno. Pero wag natin kalilimutan, Biyernes ngayon, pinakaulit-ulit ko pa, Biyernes pa rin ng Kwaresma, araw ng abstinence.
Baka ho kayo ay nakalimot at naglimot-limutan. Walang karne, walang baboy. Naku naman, konting tiis na lang oh. Konti na lang, 1 linggo na lang. Ngayon ay day of abstinence. Pero huwag kalilimutan, next Friday, Good Friday. Ano yon? Fasting. 1 full meal. Pipili lang tayo ng isang almusal ba, tanghalian ba, hapunan ba? Pumili ka lang doon. Konting tiis at sakripisyo naman. 1 full meal. Pero ulitin ko, wag madaya. Baka yung 1 full meal ninyo, good for 3 days naman. Baka naman sangkaterba yung laman ng inyong plato. Tiis-tiis lang, yung tamang mabubuhay ka pa ng 1 araw kahit yun lang ang kinain mo. Kaya po mga kapatid, itong Kwaresma, lagi kong sinasabi, hindi parusa. Para bang, ay salamat matatapos na, namiss ko na ang soft drinks. Namiss ko na mag-mall. Kasi ito ang pangako ko ngayong Kwaresma, walang soft drinks, wala munang mall. Hindi ho parusa ang Kwaresma. Biyaya ang Kwaresma. Amen? At sana yung ginawa nating prayer, fasting, almsgiving, sana mga kapatid, wag nating gawing bahagi lang ng tradisyon yan. Na pagkatapos ng Kwaresma, wala ka na namang oras magdasal. Wala ka na namang pasensyang magtiis. At madamot ka na naman. Sana wag nating gawin itong tradisyon, gawin natin itong debosyon. Matatapos na ang Kwaresma. Nakapag-kumpisal ka na ba? Balak mo bang magbisita iglesia? Gusto mo pa rin bang gumawa ng kawang-gawa? O baka naman nakapag-book ka na para sa long weekend next week? Baka naman may plano na kayong magbakasyon. Kaya nga may lumapit sa akin, no? Sabi niya, Father, ano kayang magandang gawin sa Holy Week? Wow, ako pa talaga tinanong mo. Ano sa tingin mong isasagot ko sa'yo? May maganda po akong natutunang sagot diyan. Kahapon, naimbitahan ako ng kaklase ko sa Kabanatuan. Sa College of Immaculate Conception, nagbigay ako ng recollection sa mga teachers. Nung papunta pa lang dun sa eskwelahan, Bulacan dumaan kami ng Bulacan, no? Tapos nung malapit na, sa Gapan na yata yun, ang daming karatula. Pagdiriwang ng Kwaresma at Semana Santa. Kasi ang bilis ng sasakyan namin, hindi ko mabasa. Sabi ko, sino kayang pari? Kasi may lalaking nakapicture. Sino kayang pari yun? Nung pauwi na, tama-tama, medyo matraffic, nakita ko, kala ko pare, politiko pala, pagbati mula sa inyong mayor. Ang ganda nga nung nakasulat Ngayong mahal na araw, magnilay at magpasalamat. Magnilay at magpasalamat. Yan ang sagot. Anong magandang gawin ngayong Holy Week? Anong magandang gawin ngayong mahal na araw? Magnilay at magpasalamat. Buti pa si Mayor, alam ang sagot. Sa unang pagbasa natin, mga kapatid, ito yung pagninilay. To look up. This week is a time for us to look up again. Narinig natin yung kwento ni Jeremias. Alam nyo bilang tao, kung pinakinggan ninyong mabuti yung magandang pagbasa ng unang pagbasa natin, bilang tao, real talk lang tayo. Hindi lang tayo maaawa kay Jeremias Hindi lang tayo malulungkot kay Jeremias. Yung totoo. Manggigigil ka rin, magagalit ka rin. Hindi lang doon sa mga kaaway ni Jeremias. Ang nakakagigil, ang nakakalungkot at minsan nakakagalit, sino yung nagtangka sa buhay niya? Mga matalik niyang kaibigan. Sino yung mga nagplano ng masama sa kanya? Sino yung mga gumagawa ng masama sa kanya? Sino ang nagpapahirap sa kanya? Hindi lang mga kaaway niya.
pati mga matalik niyang kaibigan. Naranasan mo ba yon? Pero anong ginawa ni Jeremias? Ito lagi ko sinasabi dito, huwag kang papatol. Laging may Diyos na hahatol at siya ang tunay na magtatanggol. Kaya sabi ni Jeremias, pagkatapos nilang gawin yon, tumingala siya. At ang sabi niya, ikaw nang bahala sa kanila. Alam kong mapapahiya mo sila. Babagsak sila. Pero ang maganda, hindi niya hinayaang sirain nila ang kabutihan ng kalooban niya. Mga kapatid, marahil naaalala ninyo yung mga pagkakataon na tumahimik ka na lang, na hindi ka na lang kumibo, na hindi mo na lang sila pinansin at hindi mo sila pinatulan. Nandito ka pa dahil hindi ka nila natalo at nasira. Dahil ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas sa palakpak ng pasasalamat para sa Kanya. Kaya, kapag ikaw ay dumadaan muli sa ganyang pagsubok, tingala at sabihing, Lord, ikaw nang bahala sa kanila. Huwag mong dudugtong ang kunin mo na sila. Huwag. Pangalawa, ano daw yung pangalawang magandang gawin next week? Hindi lang to look up. Hindi lang magninilay. Sabi ni Mayor, to look back. Magpasalamat tayo ngayong mahal na araw. Kung titignan po natin ang ebanghelyo natin, si Kristo nakaranas din ng naranasan ni Jeremias. Tinangkas siyang batuhin ng mga tao. Pinilit siyang saktan ng mga tao. Ano ang sagot ni Kristo? Real talk. Anong ginawa ko sa inyo? Ano bang ginawa kong masama sa inyo at babatuhin niyo ako? Nasabi mo na ba yan? Ano bang ginawa ko sa inyo? Bakit niyo ko ginaganito? Ano bang ginawa ko sa iyo? Bakit ganyan ka sa akin? At anong ginawa ni Kristo? Dahil kahit na anong gawin mong debate sa kanila, wala silang pakikinggan. Kaya ikaw rin ang magliligtas sa sarili mo. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Kung alam mo na lagi ka na lang nagkakasala, nagkakamali, nahihirapan, bakit nandun ka pa rin? Kaya anong ginawa ni Kristo? Nung tatangkain siyang batuhin ulit, anong ginawa niya? Umalis siya. At bumalik sa kabilang ibayo kung saan siya nagsimula. Bago kami maging pare, hindi ko makakalimutan yung aming formator, teacher. Nag-retreat kami. Sabi niya, pag naging pari kayo, at hindi ka na nakakakain ng malamig na kanin at inulit na ulam, kapag naging pari kayo, at hindi ka na nakakatulog ng hindi aircon at ng hindi kutsyon, umuwi kayo ng bahay nyo para malaman nyo kung saan kayo nagsimula. Look back. Balikan natin kung saan tayo nagsimula. Kung ano yung mabubuti, magaganda, mga tamang bagay na meron ka noon bago ka naging ganyan. Kaya nga biyaya ang Kwaresma. Sapagkat ngayong Kwaresma, ibinabalik ulit ng Diyos sa atin ang tunay na tayo. Nagkamali, pero hindi ka masamang tao. Ginawa ka ng Diyos
na mabuti. Sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, dalawang bagay ang wag nating hahayaang matapos, hindi lang ngayong mahal na araw. Sana araw-araw, hindi lang tayo nagdadasal, hindi lang tayo nagsasakripisyo, hindi lang tayo nagkakawang gawa. Sana araw-araw, hayaan mo na iligtas ka ng Diyos. Tumingala, ipagpat sa Diyos mo, ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat-lahat ng buong buo. At kapag unti-unti ka nang nasisira, nakakalimot at nanghihina, lumingon ka kung saan ka nagsimula. Mabuti kang tao. Amen.